Lasal University, alas 7 ng umaga mga kabiyahero. Sa boarding na po tayo. So yan, bus number 30 po tayo. Napakarami pong bus dito at iba't iba po yung ating pupuntahan. May kanya-kanya pong destinasyon yung mga bus na naririto mga kabiyahero. Sa Gold Line po ay 4 kami. Okay, pakalipas po ng isang oras ay narating po natin yung Barangay Sukat dito po sa lungsod ng Muntinlupa. So nagsusulo po tayong na-assign sa lugar na ito mga kabiyahero. So kapag narating po ninyo itong Barangay Sukat ay makikita po ninyo, mapapansin po ninyo sa kanilang mga facilities na medyo may mahusay na pamamahala po itong lugar na ito. Naglalakihan po yung mga gusaling pambarangay, may mga ambulansya, may mga bombero, may gym at mayroon po silang isang reclaim area kung saan naglagay po ng isang mini park para po sa kanilang constituents mga kabiyahero. So tara, pasyal-pasyal po tayo. At kapag kayo po ay nasa loob ng barangay center na ito, kahit po kayo hindi residente, ay may barangay free wifi mga kabiyahero. Yun po ang maganda sa serbisyo ng barangay na ito. Okay, mga kabihero, makalipas po ang isang oras mula po doon sa De La Salle University sa Top Avenue ay narating po natin itong Barangay Sukat sa lungsod po ng Muntinlupa. So mga first year college student po ng De La Salle University yung ating kasama dito at okay naman, maganda yung parking kahit medyo masikip po yung daanan. Okay, nakababa na po sila at nagkaroon po ng kaunting orientation po siguro doon po sa isang multipurpose hall nitong Barangay Sukat mga kabiyahero. So napakaganda po ng lugar. Ito pong ating kinapaparadahan ay isang reclaim land mula po sa Laguna de Bay mga kabiyahero. So ayan po yung Laguna de Bay. Yan, hindi na tayo magkaintindihan kung dapat bang Laguna de Bay or Laguna de Bay. So napakaganda po ng lugar. Malaki-laki na rin po yung na-reclaim nila. Ito po ay halos nasa pagitan ng lungsod ng Taguig at lungsod po ng Muntinlupa mga kabiyahero. So mayroon din po sila ditong oval para sa pagja-jogging. Napakagaling ng administrasyon ng barangay na ito. Ayan, mayroon pa po silang fountain. At mayroon pa po sila ditong mga cottages sa gilid po mismo ng lawa ng Laguna. So para po itong isang mini park.
Okay, may security escort po yung ating mga pasahero, kaya hindi po tayo direktang nakakakuha ng video. For security reason daw po, pati mga kortina po ng bus ay pinasara nila. So tsaga-tsaga na lang po tayo dito sa lugar na kanilang pinuntahan, at napakaganda naman po ng lugar. Marami pa pong nangingisda doon sa gawi doon. May mga namimingwit. Mayroong isang maliit na gazebo. So marami pa rin mga fish cages dito. Kahit sinabing ipagbabawal na yung mga fish cage, ay marami pa rin pong nakatayo. So yung gawin na yon, gawing alabang na po yon. May mga nabibingwit ba tayo? May. Pero nasubukan nyo na mamingwit lagi dito. Huli, tilapia. So talagang hindi tinambakan itong area na ito, ano? Hindi talaga tinambakan. So yan, maraming namimingwit dito mga kabiyahero. Ito po ba'y karugtong ng C6 pag natapos itong tinambak na ito? Iyan yung highway mismong gagawin, kadugtong ng Taguig, C6. Mahahaba na rin pala yung natambak, no? Kaso di rin dire-diretso, patlang-patlang. So itong bahaging ito magiging tulay. Yan ang dapat. Aha. Para may access pa rin yung mga tao palabas ng lake. Kasi lampas ng mga paradahan na yan, may creek dyan na malakas nang galing sa taas. Oh. So na dapat naglagay sila ng tulay na Yung sa may lakefront ni Senator Villar yon, yung creek na yon. Hindi pa. di nilagyan, diniretso. Ano yung creek? Natural na tubig o galing sa wastewater ng mga bahay-bahay? Galing sa mga bahay-bahay. Sa taas. Lakas ng ano eh, galing yan sa pusados na yan eh. Maraming subdivision dyan eh, no? Yan na nga, dapat nga eh, hindi mangyayari, paikot dito yung tubig, may stagnant yung dumi dito. So dapat tulay talaga itong area na ito. Hindi yung diretso sana yung dapat na yan, may nakaparada na yan. Dapat dyan, may tulay yung takat na. Pero may access na ano, nakakapasok na yung motor eh, oh. Nasiksik na dun. Akala ko ba pinagbawal na yung ating mga fish cage dyan, marami pa rin, ano? Sabi bawal na. Bawal sa mahit na ano. Sa malalaking tao, hindi. Malalaking tao, hindi. Pero laki nung na-reclaim na rito, oh. Laking bagay para sa mga taga Muntinlupa. Oh. Ganun lang talaga ang buhay. Lakas na. So ayan, naglalagay na po ng pain si tatay. Dalawa yung bingwit niyang dala rito. Testing lang. Titesting siya kung may mahuhuli dahil may mga panahon daw po na talagang wala. So pampalipas ng oras, libang-libang, naglilibang na, kung makaka-timing, swerte. Maganda nga sa huli dito, mahusay, nakakaabot ka ng 5 kilo. Nakaka-5 kilo rin. So bulati ang pain, dalawa yung bingwit sa isang fishing rod.
Dalawang hook. So, yung fishing rod ko pala, mali yung aking top. Dito ko nakita kay tatay. Ang pabigat ko nasa gitna. Dapat pala, bingwit. Depende sa... Para nakalutang yung bingwit, wala sa sibid. Yung baka lang nasa ilalim. Iba ganda na yung sistema nila. Pero mga kanya-kanya din. Kanya-kanyang style. Ilang bingwit? Tatlo tay? Tatlo pala. Oo, pwede Tatlong bingwit pala siya sa isang fishing rod, mga kabiyahero. Ayan ah. Yung iba nga, di mga... Bulate yung kanyang pain. So yung bulate na yan, talagang alagaan nyo na po dyan? May kinukunan. May kinukunan. So yung mga bituka ng isda pala, kung lalagay mo sa lupa at magkakabulate, dyan lang siya, no? Ano, kailangan na, basa yung lupa. Ay, tataga, diligin mo. So kung makakakuha ka nga mga 5 o 6 na piraso ng mga tigwa 1/4, marami-rami na rin yun. Isang ulaman na rin yun. Okay, pansamantala, maraming salamat po. Hindi na po natin hihintayin na makahuli pa si tatay at medyo napakainit po. Masisira po yung ating kotes sa ilalim ng init ng araw, mga kabiyahero.